hapon tayo lahat. Kamusta po? Yung husband nyo, nasa work. Yung husband mo, sis, nasa Pilipinas. Okay. Tapos, si Sis Lilian, tsaka si Bro Jolan. And, sino pa yung ibang couples? Tatlo lang tayo, no? Okay, yung topic for today is about Christian family. Ha? May hope. Oh, may hope. About Christian family. So, isa lang akong gustong gawin muna natin sa start. Harapin niyo yung asawa niyo. Yung asawa mo, isipin mo na lang. Harapin niyo yung asawa mo. Pati yung mga kasama natin sa CFC, harapin niyo yung asawa mo. Ha? Andiyan ba yung mga asawa niyo? Harapin niyo. Tapos sabihin niyo sa kanila, I love you. I love you! Grabe, lakas na, ano? Yan yung isa sa mga dapat natin lagi sinasabi sa mga husband or wife natin. Okay, I love you every day. Okay? Sabi ni Bro Herbert, 2019 nag-join ako ng CFC. Kabatch ko sila Bro Ray. Pero actually, 1995 nag-start ako ng SFC, Singles for Christ. Way back 1995, graduating ako sa UST. Napadaan ako doon sa chapel. Meron akong sulat, Couples for Christ. Pasok ako. Merong biscuit eh. Okay, sa pasok ako, nakinig lang ako. Pero yung during that time, 12 sessions yun, tinapos namin. Okay, ngayon 5 sessions. Yung Christian Life Program. Okay. And then, ang dami na nangyari. Tapos nag-join ako ng Couples for Christ 2019. Okay? Ay, mali yata. Christian family. Yan. Yan ako. Pro-rat. Siya si Sedita. Anong signal nyo ngayon? Tinatawag ba tayong, alam nyo na ba yung 4G? 5G? Okay. Ako, 5G yung, anong naka-ano sa'yo? 5G? Kasi tinignan ko kanina yung phone ko, 5G lumabas eh. Ako rin, may 5G ako. 1999, may 5G na ako. Okay? Memorable yung picture na yan, kasi yan yung first picture namin together. Okay, 1999 kami nag-meet. Magkaklase kami. Pag sinabi ninyo na magkaklase kami, hindi siya papayag. Sasabihin niya, magkaklase kami sa graduate school. Okay, kasi mas matanda ako sa kanya ng 5 years. Okay, sa grad school kami naging magkaklase. 1999 kami nag-meet. So may 5G na ako. She is my God's greatest, gracious, graceful gift. Okay, daming G, no? 5G. God's greatest, gracious, gorgeous gift. Okay, so 1999 may 5G na ako. So mas nauna ako sa inyo. Ay, mali. Kinasal kami 2006. Nagkaanak kami, si Peter nauna. So 2007, November siya. 17 years old na siya ngayon. At dahil 17 years old na siya, nagtatrabaho na siya. Nandun siya ngayon sa Papay, gumagawa ng mga burger, nagpapakain ng mga customers. Tapos, humingi siya ng kapatid. Siguro mga 7 years old siya. Humingi siya ng kapatid. Dad, bakit ako lang walang kapatid? So, biniriyaan kami ng baby girl. Okay, si Erin. So, sila yung family ko. Sila yung biggest gift talaga na nakuha ko kay God. Okay? Si Peter, kilala ko yan dahil nung nag-training si Didit sa Japan, kami dalawa lang magkasama sa Pilipinas. Kaya talagang mas close siya sa akin dahil isang taon kami magkasama, kami dalawa lang eh. Okay, tapos si Erin naman, mas close naman kay Didit kasi nagpunta ako rito 2015 as a student. Oh, imagine, estudyante ulit. Nag-aaral ako for 1 year. Silang dalawa lang magkasama sa ano. Si Peter, magkasama sila sa Pilipinas.
So mas close siya. Pero alam ko pa rin yung mga kung ano yung mga gusto niya. Lahat, no, kilala ko sila. So meron akong gustong gawin. Kaya ninyo kakilala yung family niyo. No? Mag-uusap tayo kung gaano nyo sila kakilala talaga. Okay? First question. Who is most likely to excel in school? Sino sa family niya? Ha? Bro Ray? Si Ray. Ay, si Bro Ray. Ay, si Sai. Pero si Bro Ray, yung most likely excel in school. Next question. Who is most likely to be afraid of spider? Sa amin si Erin. Sa iyo, bro, si Chloe. Si Chloe. Sa iyo, walang galit sa ako si spider, sa amin si Erin. Ito takot bata. Si bata. Takot. Takot siya sa spider. Kasi si Erin, may makita lang na konting gagamba. Maliit lang. Dad, tatakbo sa akin. Sabihin ko sa kanya, smack it. Next question. Who is most likely to cry over a movie? Si Lilian. Sa inyo, sis. Sino umiyak sa pagka nanonood ng... Gusto ko ba yung cut niyo? Ako po siguro. Ikaw. Sa amin si Mama. Kasi konting lang, pag nanonood kami, sasabihin namin, di ba, meron lang konti nakakayak, sasabihin namin kagad, Mama's crying. Next question, who is most likely to forget an important event? Sis. Siyempre, si Bro Richard. Sa inyo, bro. si Bro John. Okay, sa amin, baka siya. Nagturo no? Umisa kami dalawa talaga, nakakalimot Next question. Ito. Mathematics. Who is most likely to fail on maths? Bro Chap. Si Bro Chap daw. Sa inyo, bro. Si sis. Sa inyo, sis. Siya. Okay. Wala na. Safe na si Bro Chap. Okay, so in the beginning, biglang nagtanggal ng salamin. Kasi alam ko pa na from Genesis chapter 1, verse 27 to 28, sabi doon, so God created mankind in His own image. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. No? So, beginning pa lang ng Bible sa Genesis, sinasabi na about the family. Created man and woman. No? And we were created and we were blessed. We were blessed to be, para magkaroon ng iba pang mga anak, no, for creation. So yun yung sinasabi sa atin ni Lord. Okay, tapos sa Catechism 2204, it says there, the Christian family is the first place of evangelization and education in the faith. Dito sa bahay natin, yung mga anak natin, this is where they first to hear about God. Diba? Sa bahay natin, dun nagsisimula lahat eh. Tayo yung magbibigay ng values, tayo yung magbibigay ng education sa mga anak natin. Dito natin, sa family, dun unang lumalabas lahat ng mga kailangan matutunan ng bata, yung mga human values. No? The family is imperfect, yet it's a beautiful gift. Ano sa tingin niyo yung
pinakamagandang, the greatest masterpiece ni God? Ano yung pinakamagandang masterpiece ni God? Ano sa tingin niyo? Tao. Yung tao. Tao. Diba? Yung mankind. Yung family. Siguro andyan yung ano, kasi nasa New Zealand tayo, yung mountain, landscape, ang ganda ng landscape, di ba? Pero for me, the greatest masterpiece pa rin is yung family. Okay? Okay. Kaya lang pagka may family, it marks with all kinds of crisis. Diba? Ang daming problema pagka may family. But, you know, brothers and sisters, yung crisis na to is part of the dramatic beauty of the family. Okay? And this crisis, pagka nilalampasan natin to, dinadaanan natin, it should never weaken the relationship of the husband and the wife. Okay, instead, dapat ma-realize natin, kasi whenever we undergo a problem, if we will hold on to our God, okay, He will help us. And this should become, part para sa atin to, for our relationship to become stable, mature, yung union natin together as husband and wife and our family. Yan. Sino mahilig mag-camping? Yan, kung nagka-camping kayo, ang dami yung dalang. Ganda na itsura, no? No? Pagka nagka-camping kami, ganyan din. Dami namin gamit. No? Kasi laki ng tent eh. Okay? Pero pagka may family ka, kahit na ang dami daw yung gamit, tapos minsan kasi experience namin, pagka may mga tent kami dala, siksika na, ganyan na. Okay? Mama, try naman tayo mag-cabin. O di, ang laki na nawala, no? Nawala yung tent. Nawala yung malaking gamit. Pero, imbis na marami kami space, lalong tumambak. So, ganun yung umisan na situation natin eh. No, sa family, gusto natin maayos lahat eh. No? Pero kung minsan, nagkakaroon talaga ng problema eh. Nagkakaroon ng gulo-gulo doon sa area, nagkakaroon ng problema yung mga bata, nagkakaroon ng problema tayo sa trabaho. Pero ang importante lagi, kung paano tayo magsusurvive as family. Sabi ni Pope Francis, sis, pakibasa mo nga. I thank God that many families which are far from considering themselves perfect live in love, fulfill their calling, and keep moving forward, even if they fall many times along the way. The series reflections show us that there is no stereotype of the ideal family. Talagang walang ideal family. No? Pero nagiging ideal siya pagka nakakabit tayo kay God, kay Jesus Christ. Ano ba yung God's plan? God's plan for the family. Marriage is a covenant. Hindi lang siya contract. It's not just a contract. It's sacred. And it reflects God's love. Okay, the family is the foundation of the society. Love, faith, and life are meant to be nurtured in the home. When families are strong, the society is strong. When the families are broken, society suffers. Okay, that's why building a Christian family
It's not just a personal matter. Sabi ni Pope Leo, family is both a gift and it's a mission. Okay? Yun yung tatanda natin. Yung sabi ni Pope Leo. Nawala. Yan. Sabi sa Ephesians 5:25, husbands, love your wives as Christ loved the church. Wives, respect your husbands. Husbands, cherish your wives. Naniniwala kayo marriage is teamwork? Ha? Marriage is teamwork. It's about unity, communication, and forgiveness. No? That's the family. God has intended the family to be for the transmission of life. Yan. Pagka, especially yung mga anak pa, yung mga bata, no? Transmission of life. So kung expecting ka, you have to be happy. Harapin mo yung katabi mo. Sabihin mo, gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Okay? Hindi siya Enrile. Gusto ko happy ka. Kasi yun yung sabi sa atin eh. Dahil imagine, tayo magiging instrument ni Lord para magkaroon ng panibagong buhay. Di ba? You deserve to be happy. Your child deserves your happiness. No? Kaya kasi marami ngayon, di ba, pagka nagbubuntis, marami sa community natin, pag nagbubuntis sila, ang dami nilang worries, ang dami nilang issues, ang dami nilang iniisip. No, don't let those issues, don't let those problems, don't let those comments, especially sa social media, don't let those things to lessen the joy of the inner beauty, inner joy of motherhood. Okay? So nandito tayo, sabi nga sa atin, di ba? Go out, go forth, and multiply, and subdue the earth. Okay? So dapat happy tayo pagka meron tayong magiging anak na darating. Okay? The family is a place for teaching children and training leaders. As parents, we are the first and most important teachers of our children. Teach them to pray, take them to Mass, guide their moral choices, and most importantly, live by example. Okay? They watch how we treat each other, how we talk, how we react. They learn from that more than our words. Okay? Yung mga bata, sino ba sa atin yung among us parents, yung talagang obsessed tayo kung nasaan yung mga anak natin? Tapos, iniisip natin lagi na dapat alam natin lahat yung ginagawa nila. Sino? Marami, no? Ganon kasi tayo mga parents, di ba? Gusto natin, alam natin lahat ng ginagawa nila. Pero ang sabi ni Pope Francis, it's okay. Pero they only seek to to dominate the space. Okay? Ang pagka masyado tayong obsessed, lagi natin tinatanong, masyado natin silang kinokontrol. Ang nangyayari, sabi niya, it is no way of educating, strengthening, and preparing them to face the problems. No? Instead na mag-alala tayo lagi sa kanila at magtanong kung nasan ka, what's going on. Natural yun eh. No? Instead yung masyado tayo obsessed sa ganon, ang sabi ni Pope Francis, the important is to have the ability
to lovingly help our kids to grow in freedom, maturity, overall discipline, and real autonomy. Okay? Bigyan natin sila ng kalayaan. Pero, of course, andun pa rin yung lagi natin silang pinagdadasal. Kasi, this way, magiging stronger sila. Na? Yan, the family is a domestic church. Children, the role of the child is to honor your father and mother, respect obedience, and love. These are the ways to show gratitude to your parents. Okay? Family is a domestic church. Lagi natin sinasabi, I love you, no? Sabi ni Pope Francis, meron pang 3 words na dapat natin lagi sinasabi sa family. Itong 3 words na to is PST. P is for please, S is for sorry, and T is for thank you. Okay? So kung lagi na natin sinasabi ito sa family natin, sa mga anak natin, sa husband, sa wife, mas magiging better yung communication natin. Magiging stronger yung family. Pero ano nangyayari? Why God's plan for families is not happening? Palagay nyo, daming challenges, di ba? Nandiyan yung materialism, busyness. Ang dami mong gustong bilhin, eh. No? Dahil ang dami mong gustong bilhin, trabaho ng trabaho. Di ba? Hanggang sa nawawalan ka na ng time sa family mo. Nawawalan ka ng time para sa mga anak mo. Nawawalan ka ng time para kausapin mo yung wife mo, yung husband mo. Masyado tayong iniisip natin lagi yung mga material na bagay. So, just watch out. Tapos, business, media, and technology. God has lost His central place in the family. Nawawalan tayo ng time to pray. Nawawalan na si Kristo sa family natin. Yun yung atake ng enemy. Kaya dapat lagi anchor yung family natin kay Jesus Christ. Yung sa pagdadasal natin lagi. Social media. Di ba? Grabe yung social media, di ba? Dati kasi pag naglalaro tayo, di ba naglalaro tayo, takbuhan tayo sa labas, mga bata. Ang lalapit natin, ano? Pero tungisan tayo. Pero ngayon, naglalaro sila sa kwarto, pero naglalaro sa computer games. Di ba? So yung interaction nawawala. Yung relationship, umababa eh, humihina. Laging nakaalala tayo sa gadgets eh. The family itself is losing its importance. Tsaka, the family is under attack by evil forces. So yun yung problema natin ngayon. No? As a family. Anong pwede natin gawin? Yan. Anong pwede natin gawin? Tingin nyo, anong pwede natin gawin? Ha? God's grace is greater than any challenge. Okay? Sa CFC, we don't face this challenge alone. Yun lang. Meron tayong support system dito sa CFC. Growth in faith as a couple, receive teachings that strengthen your family and be part of a household that will support and pray for you. And also in CFC, we see other families who are also striving to follow Christ. No, yun yung kagandahan ng community. Kasi kung tayo lang, halimbawa kami lang ni Didit,
nandito, wala naman kami mga pamilya eh. Nung malayo tayo lahat sa pamilya natin. Kung kami lang, kaya, pero ang hirap, di ba? Kasi ang dami naming problema, halimbawa, yung mga problema sa bata. Kung minsan, during the household meeting, maririnig mo, mas malaki pa silang problema sa amin. No? Kaya yung community natin, it's a good community for us to support one another and pray for one another. Okay? Meron kami minsan kakilala. Ang problema niya, nag-aaway sila mag-asawa. Kasi yung damit, tumatambak na. Na ano na siya, na washing machine na, natuyo na, pero hindi matupi. Di ba? Simple mga problema, pero hindi lang matupi, pero nag-aaway. Di ba? So, merong iba naman kami mga kakilala, may problema pala sila sa tupian eh. So, alam niyo ibang, ang action ng iba? Yung isa ginawa, bumili ng mic stand. Mic stand. Kasi nandun sa mic, habang nagkakaraoke, nagtutupi ng damit. O, di may solusyon, di ba? Kasi kung wala kang kakilala ng mga ganun, hindi mo alam kung paano mo i-solve yung problema. Simpleng bagay, pero lumalaki eh. Kasi kayong dalawa lang eh, di ba? Pero kung may mga kasama kayo na alam niyo yung mga struggles in life, mas nakaka-relate kayo. No, parang gumagaan yung feeling. At saka iba yung feeling, brothers and sisters, pagka may mga kaibigan ka na nagdadasal para sa'yo. No, yun yung ganda sa community natin. Okay. Tapos, as a family, dapat laging may oras tayo sa anak natin, sa misis natin. Sabi si Pope Francis pa rin, play with your children. No, kasi meron daw nagkumpisa sa kanya. Sabi niya, problema niya yung mga anak niya. Bakit? Kailan ka ba huling nakipaglaro sa anak mo? Wala eh, di ba? Kasi busy siya sa trabaho. Gusto ko ako yung pinakamagaling sa trabaho. No? Nag-i-stay siya sa trabaho niya dapat ang schedule niya is 8 to 5. So 7 o'clock, nasa trabaho na siya. 6 o'clock siya uwi. Ganun ba yung gusto natin? Okay na ano tayo sa office, di ba? We can do our jobs for 8 hours. Kung 8 hours talaga, we can finish it. No? Hindi natin kailangan mag-extend. Kasi mawawala yung oras natin sa pamilya natin eh. Gusto ba natin ganito? Pagka nawala na tayo, ganyan ba nakasulat sa ano natin? Employee of the month twice in a row. Di ba? O ganito. Randy did quite well in meeting all his targets. Hindi ganyan, di ba? Kasi spend time with your family. Play with your kids. Play with your wife or with your husband. No? Yun yung gusto yun yung dapat natin ginagawa. We have to put family first. Ano pa? Simple, no? Eat together. Nagsiserve din ako dito sa parish. No? Part din ako nung Parish Pastoral Council. Pero nalulungkot ako every time that I hear yung mga tao dito minsan nagdi-dinner sila once a week lang. Every weekend lang. No? Kasi dapat yung dinner time, yun yung time natin to catch up. Kausapin natin yung mga anak natin, no? Nangyayari sa class. Kung minsan, mahihirapan tayo magpakwento di ba? Lalo na yung mga teenagers na. Si Peter minsan, how's your day? It's good. Pero, ano gagawin natin? Hindi naman natin sila pwedeng sukuhan, di ba? Kailangan tanungin pa rin natin sila kasi baka may problema na hindi pa natin alam.
share stories. Mag-usap